Sinabi ni Interior Secretary Benhur Abalos na kailangang imbestigahan ng DILG ang mga ulat na ang mga membro di umano ng Kingdom of Jesus Christ ay nagsagawa ng fresking sa ilang mga babaeng pulis bago nila pinayagang makapasok sa compound sa Davao City upang hanapin si Pastor Apollo Kibuloy. Yan ang ating aalamin sa videong ito, kaya kung bago pa lang kayo sa YouTube channel natin na Balitang Bayan ay huwag kalimutan na mag-subscribe, mag-like at i-share ang ating video. Mali na i-freeze nila ang ating mga pulis, ani ni Abalos nitong Sabado. Kailangan kong imbestigahan ito, ang mga pangyayari ng fresking na ito. Sinabi ni PNP Davao Region Director Brigadier General Nicolas Turit III na ang mga babaeng pulis na walang armas ay isinasailalim sa body search ng mga membro ng KOGC. Sa pagdinig ng Senate Committee on Justice and Human Rights na pinamumunuan ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Davao City noong Biyernes, sinabi ni Ture na pinapayagan nila ito matapos ang negosasyon ng mga abogado ng KOGC noong unang araw ng paghanap kay Kibuloy at 5 pang iba noong August 24. Ang founder ng KOGC at ang kanyang mga kasama ay wanted dahil sa qualified human trafficking at paglabag sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Ang nakabinbing warrant din ni Kibuloy mula sa Federal Bureau Investigation dahil sa mga kasong pandaraya at sex trafficking ng mga batang babae at kababaihang may edad 12 hanggang 25 upang magtrabaho bilang mga personal, assistant o pastorals na di umano'y inuutusan na makipagtalik sa kanya. Sa negosasyon, hindi pinayagan ng mga abogado na agad makapasok ang mga PNP personnel. Pumayag na lang sila sa ilang partikular na kondisyon. 10 babaeng personnel at sila ay kailangan ma-fresh, sabi ni Ture sa komite habang ipinapakita ang isang video ng mga membro ng KOGC na nagsasagawa ng fresking sa mga pulis. Tiniis namin ang ganoong uri ng kahihiyan dahil makikipag-away lamang kami sa kanila kung hindi kami susunod, dagdag niya. Ipinapakita rin ni Ture ang isang video kung paano nila hinahulughog ang mga silid sa loob ng compound ng College of Ministry Building kung saan ang mga babaeng opisyal ay hindi nagawang gawin ng maayos ang kanilang trabaho dahil sa pagdagsa ng mga membro ng KOGC na pumigil at nagbabawal sa kanila na buksan ang ilang mga silid. Sabi ni KOGC Legal Counsel Estralito Turion na ang mga video na ipinakita ni Ture ay kuha sa ikasiyam na araw ng paghahanap. Matagal na silang nagsasagawa ng paghahanap sa lugar na iyon, Your Honor. Hindi ko alam kung bakit paborito nila ang lugar na iyon, ang Bible School, mula pa noong day 1. Ilang beses na itong nahalughog, sabi ni Ture. Sabi ni Abalos na hindi titigil ang mga pulis hanggat hindi nahuhuli si Kibuloy. Ayon sa aming inter-report, si Kibuloy ay nasa compound pa rin. May magandang development kami ngayon pero hindi ko pwedeng ibunyag ang mga detalye, sabi niya. Talagang hindi kami titigil hanggat hindi namin matagpuan si Kibuloy dahil iyon ang nakasaad sa warrant of arrest. Gagawin namin iyon at hahanapin namin siya kahit saan siya magtago, dagdag ni Abalos. Samantala, naniniwala si dating Senator Ping Lacson na dapat maihalal bilang senador si Department of the Interior and Local Government si Secretary Benhur Abalos. Sa isang Facebook post nitong Biyernes, September 7, sinabi ni Lacson na isang mabuti at disinting tao si Abalos kahit sana raw ay manalo ito bilang senador. DILG Secretary Abalos is good, decent person. I hope he wins a Senate seat, sabi ni Lacson sa kanyang post. Hence, I am sharing this unsolicited advice which I also got from a learned politician. In politics, don't say or do anything that you need to explain later to address massive criticism. Dagdag pa niya. Habang isinusulat ito,
hindi pa opisyal na idiniklara ni Abalos ang kanyang pagtakbo bilang senator sa 2025 national election. Samantala, sa naturang post na inilakip din ni Lacson ang larawan ni Abalos kasama si dismiss Bambang Tarlac Mayor Alice Guo na magtungo kasama si PNP Chief Romel Marbel sa Indonesia para sa turnover sa pagbabalik sa bansa ng nasabing alkalde. Usap-usapan ngayon si Abalos matapos mag-viral ang nakangiting larawan niya kasama si Guo at si Marbel kung saan binibigyan umano sila ng special treatment ang pugante. Samantala, itinanggi ni Abalos na may special treatment sila kay Guo at ipinaliwanag din niya ang viral na larawan. Naharap si Guo sa contempt order at ilang mga kaso sa Pilipinas bago siya tumakas ng bansa at nagtungo sa Malaysia, Singapore at pagkahuli na nga nito sa Indonesia. Matapos ang ilang linggong pagtatago, naaresto siya ng mga otoridad sa Indonesia noong Miyerkules, September 4. Secretary Abalos, sa totoo lang po, ito to the rescue naman, no? To the rescue naman po ang ating Senator Lacson, no? Sa pagsasabi po na sana manalo si kasi nasa sentro lang siya ng kontrobersiya. Pero sana manalo siya dahil magaling naman yung mama. Alam po ninyo, Senator Lacson, no? Bago niyo po problemahin sana etong si Abalos, problemahin niyo po sana kung iboboto po ba namin muna kayo. Senator Lacson, kasi ang dami niyo po, ito po mag-real talkan po tayo rito. Hindi niyo na po pwedeng ikatwiran to na wala kayong magagawa kasi kinuha kayo sa slate, di ba? Yun yung question Bago niyo ikampanya si Abalos, bago nyo ikampanya si Abalos, siguraduhin nyo muna, Senator Lacson, na iboboto talaga rin kayo. Senator Lacson, o dating Senador Lacson, bago nyo po ikampanya yung tao, ikampanya nyo muna sarili nyo. Huwag nyo po ipagpalagay na kayo po ay sigurado na dahil pasok kayo sa mga top 10 o top 12, no? Sa pagkampi nyo po sa Pangulo. Kasi po ngayon, ang kampanya na namin, hindi na po yung mamili ng pinakamahuhusay, no? Ang kampanya po namin, lahat po ng kakampi sa presidente na nagpapahirap po sa mamamayang Pilipino, lahat po ng kumakampi ngayon ay hindi po namin iboboto. Kaya mind your own po muna, no? Huwag niyo pong ipagpalagay na sigurado kayo. Dahil tapos gusto nyo pa iboto namin si Abalos? Hindi po totoo yung sinasabi ni Secretary Abalos, no? Hindi po totoo. Hello. Na sa pamamagitan lang po ng isang picture. Secretary Abalos, serye po ito, no? Serye po ng kapalpakan. Nagsimula po to nung nagsimula po kayong mag-epal. Kung natatandaan po ninyo, ilang taon na nakakalipas, bata pa po ang panunungkulan nito ni BBM, no? Bagong-bago pa lang nung sumulpot po o yung sumikat po yung Percy Lapid. Di po ba? Yung kaso po ni Percy Lapid. Umepal po 'yan. Umepal po 'yan si Abalos na parang meron nag-uunahan sila ni ni DOJ Remulla, no? Nag-uunahan sila sa pagsasabi na problem yung case closed, no? Alam na po nila na solve na po ang kaso. Diyan po nagsimula yan O may mas nauna pa, pero yun po yung pinaka. Kumbaga height po ng pag-epal niya, nagsimula po nung kay Percy Lapid. Tapos sunod-sunod na po. Sa totoo lang po, Sec Abalos, hindi po galit ang mga tao dahil sa isang pa-picture ninyo. Hindi po dahil sa isang picture at hindi po galit ang mga tao. Galit na galit po kami. Hindi lang po galit. Galit na galit po kami, no? Kasi po, nasusundan po. Sabi ko nga sa inyo, hindi lang po isang picture to.
ang dahilan ng pagkagalit ng mga Pilipino sa inyo kundi serye ng kapalpakan, no? Ito po, ang pinaka-worst pong kapalpakan ninyo, ito pong hinahayaan nyo si General Torre, no, na manalasa dito po sa KOJC. Sa totoo lang po, no, wag na po tayong magbulahan. Secretary Abalos. Yan pong pagpapakita po ninyo na hinayaan nyo lang, naghugas kamay pa nga kayo, no? Ang sabi nyo nga, call po yan ni General Torre, no? Call yan. Sabi nga ng abogado ni si Yes yung ngayon, narinig ko, no? Ilang araw na. Kung nagtatago talaga yan dyan sa KOJC compound, baka tigok na yung nagtatago dyan. Pero yun, hindi makalabas. Imposible namang lumabas po yan na ang dami naman po ng pagkain na inihanda dyan. Okay. Ito po, no, real talk po, Secretary Abalos. Before pa yan, nariyan po yung mga hindi nyo nahuhuli. Ang dami pong pinaghanap. May mga warrant of arrest. Hinahayaan nyo lang, no? Hindi nyo naagapan, nakikita nyo na sa Senado. Ito po ay paglalarawan, hindi po ng kagalingan eh. No, yung maraming kaso po na halimbawa po yung sa Persilapid nga, di ba? Still unresolved, no? Etong kaso ni Tebes, ito po kay Alice Go, at saka dito naman po, meron pang isa, nakalimutan ko na kay Bantag. Meron pa pong hindi, syempre, ito po yung kay, dito po kay Pastor Kibuloy, no? Alam niyo po, hindi po pwede na, hindi po, kasi simple lang naman po yung gusto ng tao, no? Kung hindi po ako nagkakamali, paulit-ulit po to, i-assure lang na hindi nyo ibibigay, hindi nyo ibibigay si Pastor Kibuloy sa mga Amerikano, simple lang naman, no? Hindi nyo ibibigay si Pastor Kibuloy sa mga Amerikano, lalantad po siya. O yun po ba, napakahirap, tapos sasabihin nyo, wala kayong say. Paano kayong walang magiging say sa isang Pilipino na nasa Pilipinas o taga-Pilipinas? Hindi po pwedeng hahayaan nyo yung mga Amerikano, no? O na may sistema sila na masigit. Halimbawa po, yun nga yung mga kondisyon na ganun. Tapos sabihin nila, hugas kamay lagi. Mahilig tong sekretary na to na maghugas kamay. Kahit nga alam nyo po, si Torre, naawa rin po ako kay Torre. Kasi si Torre, napasubo po. Hindi ko po pinangangatwiranan, no? Ipapaliwanag ko po muna sa inyo kung bakit ko po nasabi na napasubo na ng tuluyan si Torre. Sa totoo lang po, naniniwala sila kasama si Torre na nariyan si Kibuloy. Sa pamamagitan po ng 2,000 pulis, naniniwala si Torre na mahuhuli niya si Kibuloy. Di po ba? Sa una. Yan po ang paniniwala nila. Okay. So hindi nila nahuli si Kibuloy. Ngayon, para hindi po mapahiya si Torre, siyempre, mga tibok ng puso na yung hinahanap, maghuhukay na, no? Nariyan sa ilalim. Napakahirap na pong paniwalaan yung mga kwento Pero alam nyo po kung bakit? Alam nyo po kung bakit ginagawa po yan ni Torre? Wala na po siyang, alam nyo po, bilang general, no? Marami na pong instances. Mga ano po yung mga yan, kahit papano, PMA yata yan si Torre kung hindi ako nagkakamali. Kahit papano po, meron po yan tinatawag na mga honor. May mga honor po yan Ngayon, ang best na magagawa mo, Secretary Abalos, ikaw po ay isang abogado, no? Si Torre, pinangatawanan yan
Hindi ko po sinasabi na tama yung ginagawa ni Tory. Mali nga eh. Mali na pangatawanan mo. Pero, alam niyo po yung mga honorable na tao, dahil po sa honor, no? Gagawin na po nila lahat yan. No? Hindi na po aalis dyan si Tory. Lalo na, hindi naman siya pinaalis ng kanyang, hindi naman siya pinaalis ng kanyang mga superior. Alam niyo, umaasa si Tory ngayon, sa totoo lang, kung ako kay Tory, kung ako si Tory, sana nananalangin na yan eh. Sana naman utusan na kami na back to the barracks na. Bakit? Kasi po hindi nakakahiya na susunod ka sa utos na back to the barracks. Kaysa magkukusa ka, ang dami pong kumbaga si Tory, napasubo. Napasubo na po yan. Sa totoo lang po. Kaya hindi na po aalis yan. The best way, Abalos, kung nauunawaan mo, marunong ka magbasa ng sitwasyon, the best way na ginawa mo, utusan mo si Tory na hindi naman natin inaatras yung warrant of arrest. Nariyan pa rin yung warrant of arrest. Diba? Pasensya na kayo pag open, no? Napapasigaw ako eh. Sabihin mo kay Tory yung katotohanan, nariyan pa yung warrant of arrest. No? Hindi natin yan tinatanggal. Kaya lang, ang katotohanan po ng buhay, napapahiya na po si Tory. Di ba? Pahiya na eh. Pangangatawanan niya na. So kung marunong po magbasa si Abalos, kung siya po ay talagang leader na gusto niyang pangatawanan, dapat iutos niya na all PNP personnel back to the barracks na tayo. Malamang wala na dyan o nakapagtago na ng gusto si huwag kayong mag-alala, plano, back to the drawing boards. Yung marunong sanang, ang nangyari po ngayon, nakakahiya po, kawawang-kawawa po yung mga PNP. No, kawawang-kawawa po yung mga PNP ngayon. Kasi sa totoo lang po, kawawa mga kayo, JC at mga pulis. Correct. Sumusunod lang po sila lahat sa order eh. Si Tory po, hindi na po alis yan. Kasi kahihiyan na po eh. Alam nyo, mas importante sa tao yung may pagtanggol niya yung honor niya kaysa umuwi siyang nakakahiya. Kaya ang dapat nyong gawin, no, Abalos, kung talagang magaling ka at karapat dapat ka sa boto ni Lacson, si Lacson lang naman boboto sa iyo, no? Dapat inorderan mo si Tory na yan, isang kapalpakan yan. Yung nagaganap ng KOJC sa KOJC, hindi ka pwedeng maghugas kamay diyan. Narinig kita mismo eh. Naghugas kamay ka eh. 'Di ba? Narinig kita mismo, naghugas kamay ka diyan sa KOJC. Na yan ay call ni General Tory. Anong uri ng leader yan, no? Iiwan mo yung tao mo pagka sa kagipitan. Bagamat sinusuportahan mo siya, kamo, pero naniniwala ka na call ni Tory yung nangyayari sa KOJC. Okay. Isang kapalpakan pa po yan. Bukod pa po yung kay Alice Go. Ano pa po yung mga kapalpakan? Naalala nyo yung nahuling droga. 'Di ba? Droga lang yung nahuli. Hindi ko po alam kung ano pong uri ng kwento 'yun na bilyon-bilyong halaga ng droga ni walang escort, driver lang po, no? Ngayon, never heard ko po 'yun. Alam ko po nanonood naman tayo kahit papano ng mga pelikula, 'di ba? Yung mga 1 kilo lang o kalahating kilo lang, grabe po kung makipagpatayan yung mga criminal element, no? Tapos eto po, bilyong-bilyong halaga ng droga. Ni escort po, wala po talaga, isang driver lang po ang may dala-dala. Hindi na po natin alam. At
ang bilis po magbago, no? O again, nauna na naman yung press con niya. Bago tuluyan, maya't maya lang, kinabukasan lang, nung may nag-question, kasya ba riyan yung ganong kilo? Kasi ang projection niya, pinakamalaking nahuling droga sa kasaysayan ng buong mundo. Parang ganun eh. O, palpak na naman yun. Ano pa ba mga kapalpakan ni Abalos? Kaya serye po to, Percy Lapid. Eto pa po, no? Yung pinagmamalaki nyo naman, real talk po tayo mga kapatid. Yung pinagmamalaki nila na pinagmamalaki po nila na si Alice Go ay nahuli. Hindi naman po si Abalos at mga pulis natin yung nakahuli. Real talk po. Hindi po si Abalos at mga kapulisan natin na nakahuli. Indonesian government po. Indonesian police. Indonesia po nakahuli. Ano po ang pagmamalaki mo ron? Ano po yung mission accomplished doon? Hindi naman kayo ang nakahuli nun. Mga sundalo. Hindi po tayo. Natakasan nga tayo. Natakasan nga tayo, di ba? Kaya wag nyo pong ariin na parang kayo po ang nakahuli ngayon. Palpak din po yan. Pinagmamalaki nila. Ngayon po yung mga press, grabe po ipagmalaki, no? Ito question ko sa mga press, ha. Ang pinagmamalaki nila, private, inuunahan nila eh. Private plane ng ginamit. Dahil mahilig silang manita kay BP Sara, sa budget ni BP Sara, syempre inunahan na nitong mga alipores ng Tambaluslos tsaka ni BBM, no? Inunahan na nila na private plane naman yan at walang ginastos kahit isa yung ating gobyerno. Alam po ninyo, there is the difference between official, no? Pag official po yung lakad, dapat po ginagastosan ng gobyerno. Napakadelikado po niyan. Hindi nyo po pwedeng pagmalaki. Wala namang ginastos eh. Ibig po ba sabihin hindi official yung lakad nyo? Dapat po pag official, dapat hindi kayo nanghihingi ng pabor sa mga kaibigan. Di po ba? O katulad po nito, pwede nyo po bang ikatwiran na halimbawa po, may huhulihin po kayo na kriminal. Mga private army naman yung ginamit ko. Walang ginastos yung gobyerno. Wala rin pong ang 10 taong namatay po ay hindi po sundalo, hindi po pulis. Halimbawa po, ganun ang katwiran. Private army po yan na mga kaibigan ko. Maganda po bang katwiran yun? Ganun po ang kahulugan nun eh. No? Huhulihin mo, ite-turn over sa inyo yung matatawag natin pugante, pugante ng ating batas, pugante sa Pilipinas, gagamitin nyo private money, di wag na tayong gumamit ng mga pulis pala. Paghuhuli ng mga kriminal, pwede na po pala ngayong ikatwiran na ay private army naman yung ginamit ko. Wala tayong ginastos dyan. Para lang po ipagmalaki nyo na walang pera. Hindi po pwede yun. Tumatanggap kayo. Tumatanggap kayo ng pabor. Tanong ko po sa inyo, pwede po bang gamitin yung private army? Bakit po private na pera ginagamit? Si Abalos po, pangalawa niya na yan eh. Di ba? Una, private po yung nag-donate. Nag-donate po. Meron pong reward system. Diyan po ginagamit, no? Ayan nabisto tuloy kayo. Diyan po ginagamit yung ating mga tinatawag na confidential fund sa reward system. Magre-reward. Hindi nyo minamasama, private yung nagre-reward. Wala namang masama dyan. Di gumamit din po tayo ng private army para wala na pong mamatay na pulis at sundalo. Private army na lang. Hindi po pwede yun. Hindi po pwedeng tumugis ng kriminal yung private army. Yun po ang point ko. Ang katumbas po ng paggamit ng mga private na pera,
sa mga lehitimong operasyon ay para kang gumamit ng private army sa lehitimong operasyon. Pag-isipan nyo rin yung sinasabi ko. Malay nyo, tumama naman ako.